Welcome back mga ka-RC. Welcome back sa ating channel. Naway ito'y gabi ng pagpapala ng ating isi-share ay magdala sa inyo ng pagpapala. Salamat po mga kapatid sa gabing ito. Naway pagpalain po tayong lahat. So bago po tayo magsimula, ay ating pong simulan ito sa maikling panalangin. Panginoong Diyos, kahabagan mo po kami sa gabing ito. Kahabagan niyo po ang aming pag-uusapan, maging pagpapala po ito sa mga buhay namin, maging sa mga makakapanood nito, ay maging pagpapala po ito sa buhay nila. Salamat po na marami, kasiyahan po ninyo kami sa mga oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon ay patungkol naman sa kaharian ng Panginoon. Okay, yung God's Kingdom. Okay, so in Matthew chapter 4 verse 17, ito po ang sabi mga kapatid, from that time on Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is near. So, kailan po yun nangyari? Nasusulat din sa Mark chapter 1 verse 14, and sabi niya, after John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. And verse 15, the time has come, he said, the kingdom of God is near, repent, believe the good news. Kailan siya nagsimula mga kapatid? Nung time na nakulong na si John. Okay, nung nakulong si John the Baptist, ay nagsimula na ang ministry ni Jesus. At ang unang salita, sabi niya, the kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Repent, ibig sabihin humingi ng kapatawaran at maniwala sa mensahe. Maniwala sa good news. Okay, believe in the good news. So, ang nais ko iparating sa inyo po ngayon mga kapatid ay yung salitang God is in charge. So, I want you to look into it deeply na dapat sa buhay natin ngayon ay alam mo that God is in charge. Alam nyo na mamayagpag ngayon yung kasamaan. Diba? Grabe ang kasamaan sa mundo ngayon, yung cruelty, inequality, injustices, corruption, na nagdala ito ng takot, ng uncertainty sa buhay natin. At tingin tuloy natin parang walang kasiguraduhan na ang bukas natin, kung ano po yung darating na mga panahon pa sa buhay natin. Parang tingin natin parang walang kasiguraduhan. Dumagdag pa rito yung grabing init, kaya kung yung dating hindi nasusunog, ngayon nasusunog na sila. Yung dating hindi binabaha, ngayon binabaha na. So, yung extreme weather, yung grabe yung pag umulan naman, sobra-sobra pag umulan, pag wala namang ulan, sobra naman yung init. So, nagdadala ito sa atin ng takot, nagdadala ito sa atin ng parang walang kasiguraduhan na. But I want you to understand, brothers and sisters, that God is in charge in the world. So, ang Diyos pa rin ang in charge. Kung minsan tingin natin, nandiyan pa ba si Lord? Pero andyan siya. Diba? Kung minsan natitempt tayo, is God is in charge of my life? Natitempt tayong magtanong ng ganon, na si Lord pa ba ang in charge? Si Lord pa ba ang nag-iingat sa akin? Diba? Kung minsan ay napatanong tayo. Pero mga kapatid, yung sabi ng Panginoon, God's kingdom is arriving. So, ito po'y announcement ng Panginoon at talagang mangyayari. Si Lord na nasabi nun eh. Amen pa mga kapatid. Sinabi niya ito sa kalagitnaan ng mga Hudyo na naghihintay ng isang ipinangakong tagapagligtas. Naghihintay sila ng pangakong tagapagligtas na magliligtas sa kanila mula sa pang-aalipin ng mga Romano. And
para dalhin sila doon sa era ng peace and prosperity. Ngunit ang isinisigaw ni Jesus ay isang kaharian na hindi political at hindi military. So, ang kanyang isinisigaw ay isang individual o mga buhay ng individual na namumuhay na binago ng Diyos. At Diyos ang in charge. Diyos ang namumuno. Yun ang kanyang tinutukoy rito. Na hindi ito yung ilalabas ka mula doon sa pagkaalipin, ilalabas ka mula doon sa pang-aalipin ng isang grupo o isang individual. Ngunit ang kanyang tinutukoy ay isang paraan na kung saan ang isang individual, ang katulad mo, ang katulad ko, na nagtitiwala sa Kanya, na namumuhay sa isang buhay na binago ng Diyos, na hindi tayo ang nasusunod, kundi ang Diyos ang nasusunod. Yun po ang punto rito, mga kapatid. Dinadala tayo ng Diyos doon sa isang era na kung saan ang mga puso natin ay binabago. Diba? Kumbaga, mayroong punto rito yung puso natin kung minsan nagdadamdam, nakakaramdam ng saloobin, ngunit ito'y inihahanda tayo ng Diyos na itong puso na ito ay matutong sumuko sa Diyos at sabihin na, Lord, Panginoon, Ikaw ang in charge at ako ay susunod sa iyo. Itong puso na ito ay matutong tumingin na ang Diyos lamang ang kanyang kailangan at wala ng iba. Amen po, mga kapatid. So he taught about individual who is living a changed life with God in charge. Maging babae o maging lalaki na nakaka-experience ng pamumuno ng Panginoon sa kanilang mga puso. Yun po ang tinutukoy ng Diyos. Yung mga buhay na pinamumunuan ng Diyos. Amen po, mga kapatid. God's kingdom is arriving. Saan parating ang kaharian na ito? Sa mga puso ng individual. Sa puso mo, sa puso ko, sa puso ng lahat ng mga tumatanggap sa Diyos. Na pinaghaharian sila ng Panginoon. Na sa kabila ng hirap ng mundo, sa kabila ng kinakaharap ng maraming o mga kahirapan na hinaharap ng marami. Diba? Ngunit ang puso na nakaka-experience ng isang pamumuno ng Diyos ay lagi siyang naniniwala na hindi siya ipapahamak ng Panginoon. Naniniwala siya na ang Diyos ang may control. Amen po. Praise God. So, sa kabila ng maraming kinatatakutan, sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng pamamayagpag ng kasamaan, hindi ka nagkakaroon ng takot. Bakit? Sapagkat naniniwala ka na ang Diyos ay in charge sa buhay mo. Praise God. At si Lord pa rin ang may control. Kahit yung kasamaan, kinokontrol pa rin ng Diyos yun. Hindi siya pwedeng gumawa ng mga bagay na hindi pinapahintulutan ng Panginoon. His teaching and his own example spilled out the details of what such life would be like. Kita mo yung buhay na yun. Mga kapatid, hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Yun po ang aking pagkakilala. Yun po ang aking pagkaalam na talagang tayo ay iingatan ng Panginoon anuman yung mangyari. Gaano mang kahirap ang mundo, gaano mang kainit ang sikat ng araw sa mundong ito. Praise God, dito po sa Pilipinas, grabe po ang init na sikat ng araw. Pero sa kabila ng lahat ng ito, kapag ikaw, ang puso mo ay pinagharian ng Diyos, ay magkakaroon malakas pa rin ang pagtitiwala mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Na gaano man ito kainit, ay protektado ka pa rin ng Panginoon. Salamat po, mga kapatid. Sa mga oras na ito, alam ko po na
Ang buhay natin ay napakahalaga. Kaya panghawakan mo yung pananampalataya. Yung sinabi ng Panginoon na for the kingdom is near, the kingdom of God is near, repent and believe the good news. Repent. Humingi ka ng kapatawaran. Isipin mo mabuti at tayo nagkamali. Kaya humingi ka ng tawad at magtiwala ka sa magandang balita. Magtiwala ka sa salita ng Diyos. Hayaan mo na siya ang in charge. Siya ang manguna. Siya ang mangulo sa buhay natin. Salamat po sa inyong pakikinig. Huwag po niyong kalimutan mag-like at i-share po ang video na ito para marami pong pagpalain. Naway, ang aking i-share ngayon ay nakatulong at pinagpala kayo. God bless po everyone. Magandang gabi.